Bagong pagkilos, lumang panawagan. Bukod sa panagutin ng mga sangkot sa flood control scandal, isinusulong muli ngayon ang pagpasa sa Anti-Political Dynasty Bill. Wala raw kasing magbabago sa pamahalaan kung pinapatakbo lang ito ng iilang pangalan. Yan ang Agenda Weekend Report ni Joan Manalo, live mula rin dito sa People Power Monument. Joan? Corina, 5 pangunahing panawagan para sa bayan. Yan ang binida ngayon dito sa Trillion Peso March 2.0 sa EDSA People Power Monument. Umugong ang mga panawagan na nagsipagdalo at nakiisa dito ngayong araw sa kilos protesta kasabay ang pagunita ng birth anniversary ni Andres Bonifacio. Kasama sa panawagan ng mga grupong nandito ngayon ay ang transparency sa pamahalaan, pagkakakulong ng mga sangkot sa corruption scandal, pagbalik ng kinamkam na pera, paggalang sa saligang batas at ang pagpapanalo sa bayan. Kabilang sa mga nandito ang mga miyembro ng Simbahang Katolika kasama si Caloocan Bishop Pablo Virgilio Cardinal David, mga civic organization at mga political group tulad na lang ng Akbayan Party List at Liberal Party. Iilang mga personalidad din ang nakiisa sa laban ng libo-libong mga nagkilos protesta ngayong araw. Isa na dyan si mamamayang Liberal Party List Representative Laila de Lima na aktibong nanawagan na maipasa na ang Anti-Political Dynasty Bill at ang pag-institutionalize sa Independent Commission Against Infrastructure Corruption o ICAIC. Nakikita naman natin ang pag-usad ng ICI, pero huwag tayong maglokohan. Kulang ang kapangyarihan nila, kulang ang pondo nila, limitado ang sakop nila. Hindi pwedeng sabihin na tunay na independent sila. Yung batas na magpapalakas sa kanila, ano na? Nasaan na? Huwag niyong i-dribble ang ICAIC law. Nagsalita rin kanina si Miss Universe 2018 Catriona Gray sa programa at hinikayat nito ang taong bayan na mag-ingay pa para marinig ng gobyerno ang kabi-kabilang mga hinaing ng bansa. Kabilang na nga rito ang pagpapanagot sa mga opisyal na nasa likod ng bilyon-bilyong flood control scandal. Today, we demand action to the Ombudsman. File the cases now. To the senators, suspend the senators implicated. And to the Congress, pass the Anti-Political Dynasty Bill. Every time we stay quiet, corruption wins. And when corruption wins, yung mga nakaupo lang ang nananalo. Git naman ni Tindig Pilipinas convener Kiko Aquino D, bagamat malayo pa, matatanaw rin daw ng bansa ang kalayaan mula sa korupsyon hanggat sa may naninindigan laban sa mga tiwaling opisyal ng gobyerno. Bukod sa mga nagsilitang politiko at personalidad, ay dumalo rin at nakiisa ngayong araw ang ilang mga artista at musikero. Kabilang na nga rito ang OPM band na Ben and Ben at Over October at ang rising OPM singers na sina Maki at Amiel Sol. Sa ngayon, Corina, ganap nang natapos ang programa kaninang mga alas 6 ng gabi at unti-unti nang nagsisiuwian ang mga tao. Kanina rin napansin natin na nakilahok din dito, dumalo rin ang ilang mga miyembro ng Makabayan Bloc, kabilang na si ACT Teachers Party List Representative Antonio Tino at Gabriela Party List Representative Sara Elago na nanggaling pa sa Baha sa Luneta 2.0 rally doon naman sa Maynila. At kanina ipinahayag din nila ang kanilang pakikiisa sa mga panawagan na ipinatambol ngayon dito sa EDSA. At sabi din kanina ng Makabayan Bloc at ni Elago in particular, hamon din sa ating lahat na gawing tuloy-tuloy, pagpatuloy pa itong ating mga pagkilos, ang mga pag-oorganisa para sa ating mga komunidad, para sa mga estudyante at para sa iba't iba pang mga sektor ng lipunan para mas makiisa pa at para mas mapanagot itong mga nasasangkot ngayon sa iba't ibang mga anomalya at eskandalo na kinaharap ng gobyerno. Corina. Maraming salamat, Joan Manalo. Nag-uulat ng live mula dito sa People Power Monument.
Manatiling nakatutok sa Bilyonaryo News Channel. Sumubaybay sa aming social media accounts at mag-subscribe sa aming YouTube channel para sa mga bago at eksklusibong balita.